Sa bawat umaga na ating ginisingan, sa bawat gabi na ating pinagpahingahan, may isang digmaan na patuloy na isinasagawa, hindi sa labas ng ating tahanan, hindi sa lansangan, at hindi sa mata ng madla, kundi sa loob ng isipan, sa loob ng puso, sa pagitan ng mga boses na nagsasabi ng kaya mo at hindi mo kaya, sa pagitan ng mga pagnanasang walang kontrol at mga prinsipyo ng katahimikan, sa pagitan ng taong gusto mong maging at ng taong pinili mong manatili. Ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang taong nanira sa iyo, hindi ang sistemang hindi pabor sa iyo, hindi ang mga mata ng lipunan na walang pakialam, sapagkat ang lahat ng ito ay maaaring baliwalain, talikuran o lampasan. Ngunit ang sarili ang tinig sa iyong loob na puno ng pagdududa, takot, kasakiman, katamaran, inggit at panghihina, iyan ang hindi mo matatakbuhan. Dahil saan ka man magpunta, dala mo ito. Hindi ito naiwan sa bahay, hindi ito naiipit sa mga pader. Kasama mo ito sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, sa bawat katahimikan. Ang tunay na digmaan ay hindi laban sa iba. Ang tunay na laban ay laban sa sarili, sa kahinaan ng loob, sa kawalan ng disiplina, sa pagiging alipin ng damdamin, sa takot, sa kabiguan, sa pag-aalinlangan sa sarili. Ang sarili mong anino, iyan ang iyong pinakamatagal, pinakamatapat, at pinakamalupit na kaaway. Ngunit huwag mong tingnan ito bilang isang sumpa. Sa kaisipan ng isang Stoic, ang pagkilala sa sariling kahinaan ay simula ng kalayaan. Ang pagkatalo sa sarili ay hindi nangyayari sa isang araw, kundi sa bawat araw na pinipili mong lumaban kahit walang nakatingin, sa bawat araw na pinipili mong tumahimik kaysa magalit, gumawa kaysa magdahilan, magtaya kaysa umatras. Ito ang daan ng mga hindi naghahanap ng panlabas na tagumpay, kundi ng panloob na kapayapaan. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi ang talunin ang mundo, kundi ang talunin ang sarili at hubugin ito sa isang anyo na hindi madaling mabuwal sa unos ng buhay. Bago ang lahat, muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at siguradong mababago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat, at kung handa ka na, samahan mo akong pagnilayan ang mga 10 dahilan kung bakit ang sarili mo ang pinakamalaking hadlang, ang pinakamatinding kalaban, at sa huli, ang pinakamahalagang kaibigan mo sa paglalakbay na ito. Simulan na natin. Una, dahil ang sarili mo ang pinagmumulan ng lahat ng pagdududa. Sa bawat hakbang na iyong pinagpaplanuhan, bago pa man sumulpot ang mga hadlang sa labas, ang unang bumubulong ng hindi mo kaya ay hindi ang mundo, kundi ang sarili mong tinig. Tahimik itong dumadapo sa isipan, tila isang aninong dumudungaw sa mga pangarap mo, sinasabi, baka hindi ka sapat, baka hindi para sa iyo yan, baka mapahiya ka, at minsan, mas pinakikinggan pa natin ito kaysa sinuman. Mas pinaniniwalaan natin ang sariling takot kaysa kumpiyansa ng iba. Sa mundong puno ng ingay, ang pinakamasakit at pinakamaingay minsan ay ang tinig sa loob ng ating sarili. Sa pilosopiyang Stoic, sinasabi ni Epictetus, "Men are disturbed not by things but by the view which they take of them." Hindi ang mga pangyayari ang nagpapahina sa atin, kundi ang paraan ng ating pagtingin sa mga ito. At sino ba ang may hawak ng paningin na iyon? Ikaw, tayo, sarili natin. Ang pagdududa ay hindi masama sa kanyang pinakapayak na anyo. Isa itong likas na bahagi ng ating pagkatao. Isa itong paalala na tayo ay hindi Diyos, na may limitasyon tayo. Ngunit kapag hinayaan mong ang pagdududa ang magpasya para sa iyo, nawawala ka sa sarili mong direksyon. Nawawala ka sa kapangyarihang dapat sanay iyong sinasakyan. Walang ibang tao ang may ganitong kapangyarihan sa iyo, kundi ikaw. Hindi ka mapipigilan ng opinyon ng iba kung buo ang loob mo. Hindi ka mababasag ng kabiguan kung matibay ang paninindigan mo. Ngunit kapag ang sarili mo ang bumitiw sa paniniwala, doon ka nagsisimulang gumuho. Kahit wala pang nangyayaring masama, ang digmaan ng pagdududa ay hindi isinisigaw. Ito'y tahimik, isang pabulong, isang tanong, isang alingawngaw. Ngunit matalas, mabigat. Kaya nitong pigilan ang mga pangarap, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon,
kundi dahil sa kakulangan ng paniniwala. Ang pag-unlad ay nagsisimula sa loob. Gusto mong umasenso? Hindi sapat ang talino, galing o koneksyon. Kailangan mo munang gapiin ang pinakaunang kaaway, ang sarili mong tinig na puno ng alinlangan. Kaya ang unang hakbang ay hindi ang pagsisimula ng proyekto, paglalakbay, o bagong yugto sa buhay. Ang unang hakbang ay ang pagtahimik ng loob, ang pagharap sa sarili mong refleksyon at ang pagsabing, oo, may takot ako, oo, may duda ako, pero hindi ito ang magdidikta ng magiging ako. At kapag natutunan mong pakinggan ang katahimikan kaysa bulong ng pag-aalinlangan, doon mo masisimulang makita ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa iyo. Pangalawa, dahil ang sarili mo ang pinagmumulan ng iyong katamaran at paghahanap ng ginhawa, walang kaaway na mas tuso kaysa sa sarili mong kagustuhang umiwas sa sakit at panandali ang hirap. Ang katamaran ay hindi palaging nasa anyo ng kawalan ng kilos. Minsan ito'y nakatago sa rasyonalidad, sa mga salitang tila makatwiran. Mamaya na lang, kailangan ko munang magpahinga. Deserve ko rin namang magpahinga kahit wala pa akong nagagawa. Sa pag-iwas natin sa hirap, sa init ng araw, sa bigat ng pagsusumikap, unti-unti tayong kinakalawang. Hindi ng katawan, kundi ng loob. Ng moral na gulugod na siyang nagpapatayo sa atin bilang isang disiplinadong nilalang. Sa pananaw ng isang stoic, ang ginhawa ay hindi sukatan ng tagumpay. Bagkus ito'y bitag, isang lasong nakabalot sa ginto, ngunit sa loob ay walang laman kundi pagkalugmok. Si Seneca ay nagsabi, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Hindi maiksi ang buhay, kundi inaaksaya natin ito sa mga bagay na hindi naman tayo nilalapit sa ating layunin. Isipin mo, ilang oras sa isang araw ang nauubos sa walang kabuluhang aliw? Ilang ideya ang nanatiling ideya lamang dahil mas pinili mong mag-scroll, magpahinga, maghintay ng inspirasyon? Ang sarili mong hilig sa ginhawa ay ang tunay na hadlang, hindi ang kahirapan. Sapagkat ang kahirapan, kung tutuusin, ay may dulot na gilas. Itinutulak ka nitong gumalaw, magsikap, magpakatatag. Pero ang ginhawa, isa itong mapagpanggap. Pinaparamdam nito sa iyo na ayos lang ang lahat, kahit lumilipas ang mga oras, araw, taon, na hindi mo inaabot ang sarili mong potensyal. Ang mga dakilang tao, hindi sila lumaking alipin ng komportabling pamumuhay. Hinanap nila ang disiplina sa halip na kasayahan. Pinili nila ang hirap sa ngayon, kaysa pagsisisi sa hinaharap. At iyon ang dahilan kung bakit sila matatag. Hindi dahil sila'y kakaiba, kundi dahil tinalo nila ang sarili nilang hilig sa ginawa. Ang tanong, kaya mo bang umalis sa komportabling lugar? Hindi para pahirapan ang sarili, kundi para patibayin ito. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng hindi pagdinig sa panawagan ng katamaran. Hindi ito madali. Walang stoic na nagsabing madali ang landas ng disiplina. Ngunit ito'y marangal. At higit sa lahat ito'y malaya. Malaya sa pagkaalipin sa sarili mong kahinaan. Kapag pinili mong tumayo mula sa kama sa kabila ng antok, kapag pinili mong mag-aral sa kabila ng pagod, kapag pinili mong gawin ang tama kahit walang papuri, iyon ang sandali na tinatalo mo ang tunay mong kaaway. Ang sarili mong hilig sa madali at panandali ang aliw. Pangatlo, dahil ang sarili mo ang umaalipin sa iyo sa emosyon. Sa bawat sigaw ng galit, sa bawat patak ng luha, sa bawat biglaang desisyong ginagawa sa gitna ng damdamin, naroroon ang isang di nakikitang tanikala. Tanikalang ikaw mismo ang gumawa. Tanikalang gawa sa emosyon na hindi mo tinututuang supilin. Sa panlabas, akala mo malaya ka, pero sa totoo, ikaw ay bihag. Hindi ng ibang tao, hindi ng lipunan, kundi ng sarili mong damdamin. Ang pinakamalalaking pagkakamali ng tao ay hindi nag-ugat sa kakulangan ng kaalaman, kundi sa kakulangan ng pagpipigil. At walang sino mang pinanghihinaan ng damdamin ang tunay na malaya. Sapagkat kung ikaw ay pinapatakbo ng bugso ng loob, ng pagkapikon, ng pagkainggit, ng pananabik, ng takot, ikaw ay isang barkong walang timon, inilulunod ng bawat alon ng damdaming dumarating. Sabi ng Stoic na si Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events."
Realize this, and you will find strength. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa paligid, kundi ang pagkontrol sa sarili mong reaksyon. Sapagkat hindi mo mapipigilan ang ulan, ang pagkatalo, ang pagkabigo, ang paninirang loob ng iba. Ngunit kaya mong piliing hindi ka igpaw ng galit. Kaya mong piliing tumahimik sa halip na makipagtalo. Kaya mong piliing maghintay, mag-isip, at kumilos ng may kabuuan ng loob. Ang damdamin ay mahalaga. Hindi natin ito kailangang patayin. Ngunit hindi ito dapat maging hari. Ang damdamin ay tagapayo, hindi pinuno. Ito ay paalala na tayo'y tao, pero hindi ito dapat maging kadena na maghahatak sa atin pababa tuwing may pagsubok. May mga taong giniba ng sarili nilang galit, mga pamilyang sinira ng init ng ulo, mga pangarap na iniwan dahil sa takot, mga relasyon na binitawan sa gitna ng tampo. Lahat ito, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil sa kawalang kakayahang pangibabawan ang sariling damdamin. Kaya't kung nais mong maging malaya, huwag mong hayaang ikaw ay alipinin ng nararamdaman mo. Hindi lahat ng sakit kailangang gantihan. Hindi lahat ng takot kailangang sundan. Hindi lahat ng lungkot kailangang lunurin ng aliw. Sa halip, maging mapagbantay ka. Maging tagapagmasid sa sarili mong puso. Isipin mo, sa bawat sandaling pinipili mong kumalma sa gitna ng galit, pinipili mong maghintay bago magpasiya. Pinipili mong iangat ang sarili sa halip na malunod sa lungkot. Isa kang mandirigmang stoic na muling nanalo sa sarili. At iyon ang tunay na lakas. Hindi ang manakop ng iba, kundi ang manakop ng sarili mong loob. Ika-4, dahil ikaw ang may hawak ng mga kasinungalingang paulit-ulit mong pinaniniwalaan, sa tahimik na sulok ng iyong isipan, may mga salitang araw-araw mong iniisip, hindi mo man lantarang binabanggit, pero buo mong pinaniniwalaan. Hindi ako magaling. Hanggang dito lang ako, hindi ako para sa ganoong klaseng tagumpay. Mga simpleng pahayag, ngunit may kakayahang sirain ang buong pagkatao. At ang mas masakit, ikaw mismo ang lumikha nito. Ikaw mismo ang umuukit sa mga ito sa sariling diwa. Ang pinakamatinding kasinungalingan ay hindi ang sinasabi sa atin ng iba, kundi ang matagal na nating sinabi sa ating sarili at pinili nating paniwalaan. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang katotohanan ay hindi laging magaan. Ngunit ito ay laging mapagpalaya. Ang kasinungalingan, sa kabilang banda, ay masarap sa simula. Dahil hindi nito kailangang may gawin ka. Ito ang sinasabi ng tamad na isip. Ito ang pananggalang ng takot. Ito ang una ng mga kaluluwang ayaw gumising. Si Epictetus ay nagsabi, "If someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation." Kung paanong ang panlabas na paghamon ay walang kapangyarihan kundi lamang kung payagan ito ng ating loob, ganoon din ang mga kasinungalingang kinikimkim natin. Hindi sila totoo. Tayo ang nagbibigay ng bisa. Tayo ang nagbubuhos ng paniniwala. Tayo ang nagpapalakas sa kanila hanggang sa ang dating bulong ay maging batas sa ating buhay. Minsan, mas pinipili nating maniwala sa kasinungalingan, hindi dahil ito ang totoo, kundi dahil ito ang mas madaling paniwalaan. Mas madali kasing sabihin na, hindi ako para sa tagumpay kaysa subukan at mabigo. Mas madali kasing sabihin na mahina ako kaysa disiplinahin ang sarili. Mas madali kasing tumalikod sa pangarap kaysa panindigan ang bawat hakbang patungo rito. Ang tunay na laban ay hindi sa labas ng iyong sarili, kundi sa paniniwala mo kung sino ka. Sapagkat kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw, iyon ang magiging kilos mo, gawi mo, desisyon mo. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong, hindi ako karapat-dapat, kahit pa karapat-dapat ka, hahanap ka ng dahilan para sabutahehin ang sarili mo. Ang tawag dito ng mga Stoic ay self-deception, at ito ang pinakamahirap gapiin. Dahil ito ay hindi halata. Hindi ito isang kalabang sumisigaw, ito ay isang bulong, isang tinig na kaanyuan mo rin. Ngunit hindi lahat ng boses sa loob mo ay totoo. At responsibilidad mo bilang isang taong nagnanais ng kabuuan, ng lakas ng loob, ng karunungan na siya sa atin kung aling mga paniniwala ang kailangang bitawan. Ang Stoic ay hindi naniniwala sa pagkabiktima. Siya ay naniniwala sa autarkeia,
ang pagiging sapat sa sarili, ang kakayahang mamuhay sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Aling mga kasinungalingan ang araw-araw mong pinaniniwalaan? Aling mga salita ang bumubulag sa potensyal mo? At handa ka na bang buwagin ito? Kahit masakit, kahit hindi komportable, para sa kapalit na buhay na tunay, hindi huwad. Sapagkat kung hindi mo babaklasin ang mga kasinungalingan sa iyong loob, ikaw ay mananatiling bilanggo, hindi ng mundo, kundi ng katang-isip mong pagkatao. Ikalima, dahil ikaw ang tumatakas sa pananagutan kapag hindi ayon sa gusto mo ang kinalabasan. Sa bawat kabiguang dumadapo sa buhay mo, palaging may dalawang landas na maaari mong tahakin, ang landas ng pananagutan at ang landas ng pagdadahilan. Sa unang tingin, parang masakit ang una at ligtas ang pangalawa. Ngunit sa mas malalim na pagninilay, makikita mo ang madalas mong piliin ay hindi kung alin ang tama, kundi kung alin ang mas magaan sa loob. At sa ganitong ugali, unti-unti mong hinuhubog ang sarili mong pagkatalo. Kapag hindi ka natanggap sa trabaho, sasabihin mong, may kilala kasi yun sa loob. Kapag iniwan ka ng isang mahal sa buhay, sasabihin mong, wala talaga siyang kwenta. Kapag hindi mo natapos ang layunin mo, sasabihin mong, kulang lang talaga ako sa oras. Mga dahilan, mga pananggalang, mga salitang naglalagay ng kasalanan sa ibang tao, sa mundo, sa sitwasyon, pero hindi sa'yo. At sa bawat ulit na ginagawa mo ito, binabawasan mo ang sariling kapangyarihang magbago, lumago at tumindig. Sapagkat ang taong ayaw managot sa sarili ay taong isinuko na ang kakayahang humubog ng sariling kapalaran. Sabi ni Marcus Aurelius, "You must build up your life action by action and be content if each one achieves its goal as far as possible, and no one can keep you from this." Ibig sabihin, walang sino man ang makahahadlang sa iyo maliban sa sarili mong pagpili. Ngunit kung paulit-ulit mong isinisisi sa iba ang pagkukulang, hindi mo kailanman hahawakan ang manibela ng iyong paglalakbay. Ang Stoic ay hindi natatakot sa salitang kasalanan ko. Sa katunayan, iyon ang pintuan patungo sa tunay na kalayaan. Sapagkat kapag inamin mong ikaw ang may pananagutan, ikaw din ang nagkakaroon ng kapangyarihang itama ito. Kapag sinabi mong, ako ang may pagkukulang, hindi iyon kahinaan. Iyon ay lakas ng loob. Sapagkat hindi lahat may tapang na manindigan sa gitna ng kabiguan. Hindi mo makokontrol ang lahat ng kaganapan sa buhay. Totoo iyon. Ngunit palagi kang may kapangyarihan na piliin kung paano ka tutugon sa mga ito. At ang unang hakbang ng responsabling pamumuhay ay ang pagharap sa katotohanang marami sa mga sugat natin. Tayo rin ang may gawa. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil tao tayo. Ngunit ang pagkakamali ay hindi wakas. Ang hindi pag-aangkin dito, iyan ang unti-unting sumisira sa atin. Kaya't tanungin mo ang sarili mo, sa bawat kabiguan mo, hinahanap mo ba ang ugat nito sa loob mo o sa labas? Sa bawat hindi mo naabot, handa ka bang sabihing, ako ang may kakulangan? Sapagkat sa sandaling iyon, sa sandaling ikaw ay tumindig at nagsabing, ito ang bahagi kong hindi ko ginawa. At ito ang babaguhin ko. Doon mo tinatalo ang tunay mong kaaway, ang sarili mong ugaling takasan, ang katotohanan. Ang Stoic na mandirigma ay hindi naghahanap ng sisi. Naghahanap siya ng pananagutan, sapagkat alam niyang sa pag-angkin ng kasalanan, siya rin ay nagiging may-ari ng kanyang tagumpay. Ika-6, dahil ikaw ang may kaalaman sa tama, pero madalas piliin ang madali. Isa sa pinakamalalim na trahedya ng buhay ay hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang pagkakaroon nito. Ngunit ang paulit-ulit na pagtanggi na ito ay isabuhay. Alam mong kailangan mong gumising ng maaga, pero pinipili mong ipikit muli ang mga mata. Alam mong dapat mong tapusin ang iyong responsibilidad, pero inuna mo pa rin ang aliw at aliwan. Alam mong may dapat kang iwan, ayusin, simulan, pero araw-araw mong sinasabi, bukas na lang. Ito ang paradox ng modernong tao. Marami nang alam, pero kakaunti ang ginagawa. Hindi dahil sa kawalan ng oportunidad, kundi dahil sa pagiging alipin ng ginhawa, ng takot, ng pagod, ng katamaran. At ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang kulang sa kaalaman, kundi ang taong may kaalaman
ngunit paulit-ulit na binabaliwala ito. Sabi ng Stoic philosopher na si Seneca, "We suffer more often in imagination than in reality." At sa kontekstong ito, hindi lamang ito tumutukoy sa takot, kundi sa buong pag-iwas sa kung anong tama. Madalas nating iniisip na mahirap ang tamang landas, na puno ito ng sakit, sakripisyo at pagod. Kaya't pinipili natin ang madali. Ang panandali ang ginhawa, ang kilig ng katamaran, ang aliw ng pagkakalimot. Ngunit anong kapalit? Ang madali ay masarap sa simula pero may singil sa dulo. Ang tama ay mabigat sa simula pero may biyayang dumarating sa mga mapagtatagumpayan ito. Ang Stoic ay hindi nabubuhay ayon sa emosyon, kundi sa prinsipyo. Hindi siya umaasa sa inspirasyon, kundi sa disiplina, sapagkat alam niyang ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa dami ng nalalaman, kundi sa kakayahang isabuhay ito, lalo na sa mga panahong ayaw mo. Maraming tao ang magagaling magsalita, maraming matatalino, maraming inspired, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ang tama kahit walang nakakakita. Kakaunti ang may kakayahang tumindig, magsimula, magtiis at manatili, kahit hindi ito komportable. Kaya't ang tanong ay ito, sa bawat pagkakataong may tama at madali, alin ang pipiliin mo? Hindi dahil kailangan mong maging perpekto, kundi dahil kailangan mong maging matapat, una sa lahat, sa sarili mo. At kapag natutunan mong piliin ang tama, hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ay mahalaga, doon mo matatalo ang isang napakatusong kaaway, ang sarili mong pag-iwas sa pagsasabuhay ng katotohanan. Sa dulo, hindi ka huhusgahan sa dami ng alam mo, kundi sa dami ng ginawa mong tama kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit walang gantimpala sa simula. Pangpito, dahil ikaw ang patuloy na namumuhay sa nakaraan na matagal mo nang kayang iwanan, ang panahon ay hindi na ibabalik. Ang sugat ng kahapon ay hindi maaaring tanggalin, ngunit ang kapangyarihan ng alaala, lalo na kung pinipili mong manatili sa pait ng nakaraan, ay mas mapangwasak kaysa sa mismong pagkakamaling naganap. Ilang taon na ang lumipas, ngunit dala mo pa rin ang galit. Ilang gabi na ang dumaan, ngunit paulit-ulit mo pa ring pinipiga ang iyong puso sa parehong alaala. Ilang pagkakataon na ang nawalan ka, hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa takot na maulit muli ang sakit. Ito ang nakakubling digmaan, ang sarili mong diwa na ayaw bumitaw sa kung anong tapos na. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil ayaw mong pakawalan ang bigat na naging bahagi na ng iyong pagkatao. Parang naging kasangkapan na ang sakit mo sa kung sino ka, kaya't natatakot kang lumaya, dahil baka hindi mo nakilalanin ang sarili mong walang sugat. Sa mata ng Stoic, ito ay isang uri ng pagkaalipin, sapagkat kung ang pagkatao mo ay binuo na ng hinanakit, ng trauma, ng pagsisisi, hindi mo na tunay na hawak ang iyong kinabukasan. Ang kahapon na matagal nang lumisan, siya pa ring nagpapatakbo sa iyong ngayon. At habang pinipili mong balikan ito araw-araw, ikaw ay paulit-ulit na namamatay sa parehong sakit. Sabi ni Marcus Aurelius, "Forget everything else. Keep hold of this alone and remember it. Each of us lives only now this brief instant." Ang ngayon lamang ang tunay mong pag-aari. Hindi na ang kahapon, hindi pa ang bukas. Ang ngayon ang hiningang ito, ang tibok ng dibdib mo sa sandaling ito, iyan ang tanging totoo. At kapag ang ngayon ay patuloy mong binabalot ng mga aninong tapos na, pinapatay mo ang liwanag ng pagkakataon. Hindi masamang maalala, hindi masamang magluksa. Ngunit kapag ang alaala ay nagiging tanikala, kapag ang paggunita ay nagiging dahilan upang hindi ka umabante, iyon na ang sandaling kailangan mong maging matapang. Hindi upang kalimutan, kundi upang patawarin. Hindi upang burahin, kundi upang tanggapin. Hindi upang muling saktan ang sarili, kundi upang magsimulang muli may dala ng karunungan. Ang Stoic ay hindi tumatakbo mula sa sakit, ngunit hindi rin siya nananahan doon. Pinag-aaralan niya ito, tinitingnan, tinatanggap. Ngunit pagkatapos ay binibitawan, dahil alam niyang ang pagkakatali sa kahapon ay pagnanakaw sa kapayapaan ng ngayon. Kaya't tanungin mo ang sarili mo,
Ilang taon mo pang dadalhin ang bigat na maaari mo namang bitawan ngayon? Kailan mo pa bibigyan ng pagkakataon ang sarili mong maging bago? Hindi bilang taong sugatan, kundi bilang taong natuto. Dahil sa huli, ikaw ang pipili kung ikaw ay mananatiling bilanggo ng alaala o magiging tagapaglikha ng isang kasalukuyang puno ng layunin at pag-asa. At kapag pinili mong lumaya mula sa sarili mong tanikala, isa na namang anyo ng sarili ang natalo mo. Ang sarili mong pagkapit sa nakaraang hindi na makatutulong. Pangwalo, dahil ikaw ang madalas magkumpara ng sarili mo sa iba, kahit alam mong walang makabuluhang sukatan. Sa panahon ngayon, ang mata ng tao ay bihirang ipikit. Laging bukas, hindi upang pagmasdan ang sarili, kundi upang silipin ang buhay ng iba. Sa bawat pag-scroll mo sa mga imahe ng tagumpay, ng kasiyahan, ng kagandahan ng iba, unti-unti kang kinakalawang sa loob, hindi dahil may masama sa kanila, kundi dahil ikaw mismo ang unti-unting kinakain ng inggit, pagkainggit at panghihinayang sa sarili. Bakit sila nandyan na? Bakit ako naiwan? Bakit ganito lang ako? Bakit parang laging mas magaling ang iba? Ito ang tanong ng isang isipang nalason ng paghahambing, isang kaisipang ibinilanggo ang sarili sa mga pamantayang hindi naman kanya. Ngunit sinong may gawa niyan? Hindi ang mundo, hindi ang social media, hindi ang ibang tao, kundi ikaw, ang sarili mong pagpayag na ikumpara ang iyong nilalakbay sa daan ng iba. Sabi ng Stoic na si Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid with regard to external things." Ang tunay na pamumuhay ay hindi paghahabol sa imaheng kinikilala ng iba. Ito'y katahimikan ng loob, isang paninindigan na hindi kailangang lumingon sa paligid upang malaman kung nasaan ka, sapagkat sapat ang sariling landas, sapat ang sariling pag-unlad, sapat ang sariling katahimikan. Ang pagkukumpara ay isang bitag na nilikha ng sariling isip, at sa bawat paghakbang mo habang nakatingin sa ibang direksyon, naliligaw ka sa sarili mong daan. Sa bawat sandaling tinitimbang mo ang halaga mo gamit ang panukat ng ibang tao, inaalisan mo ang sarili ng karapatang tumubo sa sarili mong oras, sa sarili mong paraan, sa sarili mong lalim. Ang Stoic ay hindi naiinggit sa tagumpay ng iba. Sa halip, natutuwang makita ang kagandahan ng landas ng kapwa habang nananatiling buo sa sariling paglalakbay. Dahil nauunawaan niyang ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi ang taas ng narating ng iba, kundi ang lalim ng iyong pinanggalingan at ang disiplina mong umahon hakbang-hakbang. Kahit walang pumapalakpak, hindi mo kailangan ng tagasunod, ng palakpakan, ng papuri upang magkaroon ng saysay. Sapat na ang isang araw na buo kang lumaban sa sarili mong kahinaan. Sapat na ang isang hakbang na mas matuwid kaysa kahapon. Iyan ang tagumpay na hindi kayang sukatin ng mata ng iba, sapagkat ito'y tagumpay sa loob. Kaya't tanungin mo ang sarili mo, ilang oras ng buhay mo ang nauubos sa pagtitig sa daan ng iba, habang ang sarili mong daan ay nilulumot? Kailan mo muling sisimulan ang pamumuhay na hindi kailangan ng paghahambing, kundi paninindigan? Dahil sa huli, ang tunay mong kaaway ay hindi ang taong mas magaling, mas maganda, o mas matagumpay. Ang tunay mong kaaway ay ang sarili mong paniniwalang hindi sapat ang kung sino ka, kung anong meron ka, at kung nasaan ka ngayon. At kapag tinigil mong sukatin ang sarili mo sa pamantayan ng mundo, doon mo mararamdaman ang kakaibang uri ng katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong hindi na kailangang tumingin sa paligid dahil ang mata niya ay nakatuon na sa loob. Ikasiyam, dahil ikaw ang kusang nagpapakulong sa takot at ginagamit ito bilang dahilan para hindi lumaban. Sa bawat pusong naglalakbay, ang takot ay palaging nariyan. Hindi mo kailangang hanapin ito sapagkat kusang lumilitaw ito kapag ikaw ay may pangarap, kapag nais mong baguhin ang buhay mo, kapag may hakbang kang gustong gawin na labas sa iyong nakasanayang mundo. At dito nahuhubog ang isa sa mga pinakatusong anyo ng sarili, ang sarili mong takot na hindi mo na tinatanong. Hindi mo na kinokontra bagkus ginawa mo ng dahilan para hindi kumilos. Ayoko muna, baka magkamali ako. Hindi pa ako handa. Baka pagtawanan ako. Baka hindi ko kayanin. Ang mga katagang ito
ay hindi galing sa mundo. Hindi ito ipinilit sa iyo ng iba. Ikaw mismo ang lumikha nito. Tila mga pader na ikaw mismo ang naglatag, tinanggap at inupuan hanggang sa naging bahagi na ng iyong pagkatao. Ngunit sa pananaw ng isang Stoic, ang takot ay hindi dapat takasan. Hindi rin ito dapat pamahalaan sa pamamagitan ng pag-iwas. Ito ay dapat harapin at higit sa lahat, maintindihan. Sabi ni Seneca, "We are more often frightened than hurt, and we suffer more in imagination than in reality." Ibig sabihin, ang tunay na sakit ay bihira. Ang madalas na sumisira sa atin ay ang imahinasyon ng sakit, ang mga eksenang tayo mismo ang naglikha sa ating isip. Kabiguan, kahihiyan, pagkawala, pagtalikod ng iba. At dahil dito, pinipili nating huwag nang lumaban, hindi dahil hindi tayo handa, kundi dahil mas pinipili nating huwag sumugal kaysa madapa. Pero ito ang nakalulungkot na katotohanan. Sa pag-iwas mo sa sakit, sa paglayo mo sa panganib, sa pagsuko mo sa takot, unti-unti mo ring isinuko ang pagkakataon mong lumago. Ang sarili mong kalayaan, ang Stoic ay hindi hinuhubog upang mawalan ng takot. Siya ay hinuhubog upang kumilos sa kabila ng takot, sapagkat alam niyang ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng nararapat sa kabila nito. Ang tapang ay hindi palaging malakas ang sigaw, minsan ito'y tahimik. Isang hakbang lang, kahit nanginginig pa ang loob, kaya't tanungin mo ang sarili mo, ilang pangarap na ang hindi mo inabot dahil mas pinili mong sumunod sa takot? Ilang pagkakataon na ang pinalagpas mo dahil mas pinili mong huwag masaktan kaysa magkaroon ng bagong simula? Ang takot ay laging nariyan, pero ikaw ang pipili kung ito'y magiging tagagabay o tagapigil. Ang kaaway ay hindi ang takot mismo. Ang kaaway ay ikaw. Kung ikaw ay pipiliing manatili sa dilim, kahit may liwanag kang kayang hakbangan, at kapag tinanggap mong may takot pero hindi ito ang magiging timon ng iyong mga desisyon, doon ka nagsisimulang manalo, hindi laban sa mundo, kundi laban sa sarili mong aninong matagal nang humahawak sa iyo mula sa likuran. Pang-10, dahil ikaw ang patuloy na humihiwalay sa katahimikan, kung saan mo sana masasalamin ang tunay mong sarili. Sa gitna ng ingay ng mundo, may isang espasyong bihirang pinupuntahan ng tao, ang katahimikan. Hindi ito ang kawalan ng tunog, kundi ang puwang kung saan walang distraction, walang palakpak, walang pagkukumpara, walang aliwan. Doon mo maririnig ang tunay na tinig ng sarili mong kaluluwa. Ngunit sa halip na tahakin ito, ikaw mismo ang umiiwas. Takot kang mapag-isa, takot kang makinig sa katahimikan, takot kang marinig kung sino ka talaga kapag nawala na ang lahat ng ingay sa labas. Bakit? Dahil sa katahimikan, wala kang matatakbuhan, wala kang pwedeng sisihin, wala kang pwedeng ikumpara. Sa katahimikan, ikaw at ikaw lang ang kaharap mo. At sa ganitong pagkakahubad, maraming tao ang nangangatog, kaya't dinadagsa ang sarili ng abala, babad sa telepono, laging may kausap, laging may bagong tunog, laging tumatakbo. Sapagkat sa bawat abalang nililikha mo, mas natatakpan mo ang katotohanan sa loob mo. Pero ang hindi mo namamalayan, habang tumatakas ka sa katahimikan, tumatakas ka rin sa pagkakataong makilala ang sarili mong kakayahan, kahinaan at kahulugan. Sabi ni Marcus Aurelius, isang emperador na Stoic sa gitna ng lahat ng tungkulin at gulo ng imperyo, "Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul." Sa kabila ng gulo ng mundo, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa loob mo. Ngunit ang tanong, handa ka bang silipin ito? Hindi mo malalaman kung gaano kakalalim kung ayaw mong lumubog. Hindi mo malalaman kung gaano kakatibay kung ayaw mong mapag-isa. Hindi mo kailanman mahahanap ang direksyon ng buhay kung hahanap ka lang ng ingay sa labas para patahimikin ang gulo sa loob. Ang Stoic ay hindi lamang gumagawa ng tama sa mata ng iba, gumagawa rin siya ng tahimik na pakikipaglaban sa sarili. Nakaupo sa katahimikan, pinagmamasdan ang sariling isipan. Hindi upang husgahan ito, kundi upang ayusin, linisin, ituwid. Alam niyang ang tunay na labanan ay hindi sa giyera sa labas, kundi sa kaguluhan sa loob.
At ang tanging sandata niya, katahimikan, disiplina at pagninilay. Kaya't tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling